you're a good friend of mine, and I've seen you go through that struggle from coming out, di ba? Please tell us, you're 30 years old now. Yes. Pero kailan ba nag-umpisa ito para sa'yo? Okay, nagsimula yung alopecia ko nung 4 years old ako. 4 years old? Nag-umpisa siya sa patches. So, mga kasing laki ng coin, nakita ng mom ko. Tapos, nung lumaki ng lumaki, dinala na ako sa doctor na laman na alopecia nga siya. Ito ay hereditary? Ano bang klaseng condition ito? Well, for some people, it's stress-related. Pero like for me and most of the people with alopecia, it's an autoimmune condition. So, ibig sabihin, yung immune system ko, instead of defending my body, siya mismo yung nag-attack, siya yung sumisira. So, like even with me before, may patches, pero umabot sa point na wala rin akong kilay, pilik mata, walang hair talaga. Lahat ng buhok sa katawan. Oh, okay. So, na-experience mo ba ang bullying? Yeah, syempre. Lalo na nung grade school, kasi syempre people are not used to seeing women na kalbo. Eh ako, nakasombrero ako sa school, pero halata pa rin na syempre wala akong buhok. So, napagtitripan, normal na iniinis, pinagtatawanan. But eventually, I've learned how to cope with it. Tapos, like now, I'm more comfortable na naman with myself. Yes. Hair or no hair. Actually, nakikita ko yan. In-award ka ng isang magazine as one of the most beautiful women dito sa Pilipinas. But I'm actually surprised to know na hindi ka pa nagkaroon ng boyfriend ever. Yes. Hindi pa. Bakit? Siguro ngayon, I'm just waiting for the right person to come into my life. Pero na-realize ko kasi through the years, parang feeling ko nung lumalaki ako, walang magkakagusto sa akin kasi kalbo ko. Meron akong alopecia. Pero eventually, when I became more mature, I understood na ako lang mismo yung gumagawa ng ganong mentality. Kasi ang nakikita naman talaga ng mga tao yung kind of person that I am. So, siguro it's a message for everyone na minsan may pinagdadaanan tayo or mga condition or kapansanan na feeling natin hindi na tayo kayang i-accept o mahalin ng buo ng iba. Pero nagsisimula lang yun sa utak eh. You have to be able to accept it for yourself. Kasi pag komportable ka doon and confident ka doon, yun din yung makikita ng mga tao. Ayan. So, itong nakikita niyo sa likod ay mga pictures niya nung lumabas na. When she Yes. came out of her shell, kumbaga. And this was in September of 2012, nung Alopecia Yes. Awareness Month. Kasi I've been wearing wigs before eh. Wigs saka sombrero. Tapos first time ko ever na pinakita sa lahat na kalbo pala ako. Oo. And meron siyang isang video na isa sa mga singles mo na first time ever na shinave mo yung hair mo dun sa video na umiiyak Yes, ka. I was crying. Kasi syempre, it was very difficult. For 24 years, tinatago ko yun eh. Tsaka kinakahiya ko somehow. So, para maipakita ko sa lahat na ito ko, kahit wala akong buhok, I'm gonna be comfortable with that. And kaya kong maging maganda bilang isang babae at bilang tao kahit wala akong buhok. Si Abby talaga maganda ang mukha. Pero kung pagsasamahin mo yon ng napakaganda ng kanyang kalooban, no wonder they've called you one of the Philippines' most beautiful, diba? Thank you so much. Just like you, no? Ay, diba? Benita And, Rose. ano ba ang message mo din para sa mga may alopecia din? Kasi napakahirap naman to. Siguro, wag na lang kayo mag-lose ng hope. Kasi like with me, 20 plus years ko siyang dinala eh. Pero ang naging peace ko and solace ko is knowing na, yun nga, yung mga pamilya ko, mga kaibigan ko, in the end, ang nakikita naman nila yung Abby na tao, hindi yung Abby na kalbo. So, you have to be comfortable with who you are and love yourself. Pero, you know, kung gusto pa rin natin tumubo, of course, there are some products there are treatments. So, if you really want to pursue that, go. Whatever is gonna make you feel more at peace and comfortable. Pero yun nga, dapat sa sarili pa lang natin, tanggap natin and accepted natin.